Hindi na nga napigil ang pagsabog ng kontrobersiya involving a well-known showbiz couple na sina Yexel Sebastian at Mikey Agustin patungkol sa di umano'y 200 million peso casino junket financing scam. Si Yexel ay dating miyembro ng 90s dance group na Street Boys at kilalang toy collector. Samantalang si Mikey ay dating cast member ng ABS-CBN's Pinoy Big Brother. Ngayon, ang mag-asawang ito ay nasasangkot sa isang malaking eskandalo na may kinalaman sa di umano'y scam sa casino junket financing. Ito ay isang uri ng pautang na ginagamit para sa operasyon ng mga casino. Ang mga casino junket operators ay nagbibigay ng pondo para sa mga VIP players na gustong maglaro sa casino ngunit kulang sa pondo. Sa ganitong paraan, ang mga casino ay makakakuha ng mas maraming players habang ang mga junket operators ay kikita mula sa mga komisyon at bayad mula sa utang ng mga players. Ang practice na ito ay isang legal na gawain sa ilang bansa, ngunit may mga patakaran at regulasyon na dapat sundin para tiyakin ang integridad at transparency ng operasyon. Simula ang lahat sa Facebook post from a concerned citizen upang ihayag ang kanyang saloobin tungkol sa di umano'y hindi pagpaparamdam ng mag-asawa matapos ang kanilang investment deal. Ang kanyang post ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming netizens at mula noon ay unti-unti nang kumalat sa social media ang issue. Ayon sa nag-post ay nag-invest daw siya ng 200,000 pesos sa mag-asawa at nakatanggap naman ng regular payout sa loob ng isang taon mula July 2022 hanggang 2023. Subalit, pagkatapos ito ay bigla na di umano naglaho ang komunikasyon nila at hindi na siya nakakatanggap ng kanyang payout simula August hanggang September 2023. Nang subukan niyang kontakin ng mag-asawa sa kanilang social media pages, siya ay di umano'y binlock na ni Yexel at in-unfriend naman ni Mikey. At dahil sa patuloy na paglaki ng issue, umabot na ito sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. At ayon nga sa mga nagrereklamo, ang mag-asawa ay nag-alok umano ng investment scheme na may minimum na investment of 1 million pesos na may pangakong 5% interest kada buwan. Pero sa halip na isang investment contract, isang contract of loan ang ibinigay sa mga nag-invest. Ngunit ayon naman kay Yexel ay hindi siya ang may-ari ng kumpanya kung saan nag-invest ang mga nagrereklamo. Ang may-ari umano ng HP Horizon ay isang Hector at hindi siya. Subalit, ayon sa National Bureau of Investigation, Anti-Fraud Division, kung sina Sebastian ang tumanggap ng pera, ay sila ang may responsibilidad sa pagkawala ng milyong-milyong pera. Sa kabila ng mga pahayag ng mag-asawa, maraming detalye na ang lumabas patungkol sa isang mas malaking casino junket scam na ino-operate ng isang grupo na tinatawag na Team Z, na umano'y may kinalaman sa Okada Casino sa Parañaque. Ang mga reklamo ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa pagiging biktima ng maraming investors sa kamay na rin ng mga ringleaders ng scam na ito. Ang mga complaints ay umabot na sa NBI at ang Securities and Exchange Commission o SEC ay naglabas na rin ng cease and desist order laban sa Team Z at iba pang mga personalities na sangkot sa casino junket financing operation. Kung kayo ang tatanungin, biktima nga lang din kaya ang mag-asawang Yexel at Mikey? Ano sa tingin nyo? Let us know through the comment section below.